babalikan lang natin guys yung araw na nagkaroon ako ng employer. So in that time meron na akong pinirmahang kontrata sa POA, and nagkataon naman na meron akong ubo. And so bago ako nag-medical, nagpagaling muna ako ng ubo, bumili ako ng mga turmeric acid, kalamansi para inumin ko, and then every morning nagpapaaro ako para yung plema sa aking dibdib ay medyo maibsan. And ayun nga guys, medyo yung ininom ko at yung ginagawa kong pagpapaaro every morning ay effective, at yun nga, nawala yung aking ubo. And at that time nakapag-medical na rin ako, and doon sa medical na yon ay naging okay ako sa aking lungs scar. At ayun na nga guys, dumating na yung araw ng aking flight, and doon kami sa Pampanga Airport. Doon ang aming sasakyan na eroplano. And bago ako pumasok sa departure area, so kumain muna kami kasama ko ang aking mag-iina sa Chowking Bayan, o basta sa banda sa airport sa Pampanga. At ayun na nga guys, so papasok na ako sa departure area. Bye-bye, Papa! And magpapaalam na rin ako sa aking asawa at sa aking anak. Pero ang hindi ko inaasahan, yung anak ko na si Sebastian ay nagmamaktol. So gusto niya daw sumama sa akin dahil ayan, makikita niyo yung itsura niya, gusto daw niya sumama sa akin. Saan nga? Sa Korea. Bye-bye, Papa! Bye-bye ka lang, Papa! Sasama ka? Saan ka sasama? Sa Korea? Wala kang maleta? Wala kang maleta? Te, bawal yan, te. Bawal. Bye-bye, Papa! Oy, bawal. So ayun na nga guys, lumapit ako para i-kiss ko siya, pero ayun nga, ayaw niya, nagalit. Kaya nakakalungkot isipin na yung anak mo gustong sumama sa'yo papunta ng Korea. Huwag kang mag-alala, nak, magkikita rin tayo. At ayun na nga guys, dumating na kami ng Korea. Pero at that time andito na kami sa bus. Nakasakay na kami, papunta kami ng training center. So medyo malayo-layo yung biyahe namin. Almost 2 hours yung biyahe namin. So ang ikwikwento ko guys, at the time, pagdating namin doon sa airport, so ginawan ko ito ng vlog about sa aking lungs scar. So doon yung okay pa naman yung aking dibdib, hindi pa nagti-trigger nung nandun pa ako sa loob ng airport, kasi yung klima sa loob ng airport maganda, normal siya. Pero pagdating namin sa labas guys, grabe yung aking naramdaman, kasi first time ako makatungtong sa bansa na malamig talaga, as in yung jacket ko na kulay red and kulay blue, ayan, na pinagdoble ko, kasi paglabas ko na ng airport, talagang inubo talaga ako ng grabe, yung parang may plema talaga yung ubo ko. So ang ginawa ko, dali-dali kong nilagay sa compartment ng bus yung aking maleta, and pasok na agad dito sa loob ng bus. Dito sa loob ng bus guys, medyo okay yung meron naman heater siya. So ayun na guys, nag video ako dahil nakikita nyo, tulog lahat ng mga kasama ko, halos lahat tulog sila. And at that time, talagang excited na makarating na dito sa Hwasong Training Center. And pagdating namin guys, training center, diretso na yan na medical,
kasi hindi kami kumain, walang kain, diretso na medical niyan, x-ray, and after ng 2 day, after ng medical, kinabukasan nalaman na namin yung result ng aming x-ray and medical. So sabi ko sa mga kasamahan ko, sana hindi ako mag-positive, hindi ako mapauwi ng Pilipinas, kasi alam nyo, siguro alam nyo naman yung gastos natin dito, pinaghirapan natin, and yun nga, yung natupad nga yung aking mga prayers na nung second day namin sa training, at sinabi na yung teacher namin na si Ma'am Lorna na, oy, congratulations guys, lahat kayo pasado sa medical. So alam nyo yung feelings ng akala mo babagsak ka sa x-ray kasi meron kang lungs scar, pero sa aking sarili wala naman akong history ng TB. So nagtataka ako kung bakit ako nagkaroon ng lungs scar. So siguro baka sa mga visionary niyon. Dito naman ay papunta na kami ng training center. So galing kami diyan ng aming yung tulugan doon sa baba. So ayan, kasi sineselebrate namin yung aming pagkapasado sa mga medical, so nag-video, nag-picture kami ng aking mga kapwa EPS at that time. So yan nga guys, napakaswerte talaga namin, lalong-lalo na sa akin, kasi dahil sa lungs scar ko, kahit na pagdating ko diyan nag-trigger yung aking dibdib, basta biglang inubo ako, nagkaplema, ayun nga, at napakasaya, at talaga namang hindi ko mai-express kung ano yung ligaya na naramdaman ko at that time. Grabe ang lamig Nahuli mo kasama naming iba. Ang lamig, grabe. Ang dami namin dito, iba-ibang lahi. So dito guys, yung mga kasamahan ko, nagpipicture na sila, kasi talagang sila, sineselebrate na nila yung aming pagkapasado sa medical, and picture lang ng picture. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Ayun, no? Ako lang maitim. Oy, over. May filter naman. Smile. Dalawa pala sa trading center, ano? Galing ko nga yung kako. Ay, lamig. Lamig naman. Lamig wala ka. Sino mga wifi? Sino mga hotspot? Hotspot? Pwede ba yun? All ba? Tingnan naman ang ito. Hala! Ay! Nanginginig yung aking kamay. Okay na, isa
pa daw dahil? May talaga, pre. Ay, may tao sa likod. Orange ka, Excuse me, kuya. Ah, Hello. 1, 2, Ikaw pa naman unang. Ako din ta. Yung name. Ako di ka. Audio. 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 Doon yung aming training center. Ito dito sa loob. Pangit naman tignan. Ito naman guys yung araw ng pagsundo sa amin ng aming amo. So day ano namin na yan, day 3 kasi dumating kami ng A2. Nalaman namin yung result ng A3. So A4 ayan na yung pagsundo, yung araw ng pagsundo ng amo namin. So yung amo namin napakasimple, tahimik, and marunong naman siyang mag-English. So yung ano diyan guys, yung sasakyan niya ay yung biyahe namin talagang napakalayo, Hwasong to Hasong. So almost 3 hours or basta ang layo. So at the day na pagdating namin sa aming company, so pinakita na ni amo yung aming produkto, yung aming product. So ang ginawa ni amo, tinanong kami kung gusto nyo na bang mag